Ayan, so sinabon-sabon ni General Parladi si Kuting. May inappoint, may sekretong lihim ang inappoint ni Kuting. 'Di ba? Na involved pala sa kalakaran ng droga. Bakit niya inappoint? Kagigil, 'di ba? Bakit mo inappoint? Hindi ka nagba-background check. Porque kakilala mo, kaibigan mo ng matagal, ganon, appoint na ng appoint. Wala ka nang alam sa kanilang mga whereabouts or mga businesses, ganon. Or wala siyang pake. Kakilala ko yan, go, mapagkakatiwalaan, posh. Ganon ba yon? Oh. Akala ko mag-a-appoint ng magagaling. Aba, hindi na pala mag-a-appoint ng magagaling sa performance, magagaling din sa monkey business. General Parla din na may sabi, panoorin nyo yung discussion ko, mas maigsing video. Nandun, o kaya sa kalagitnaan ng live. Nya, ito pa sa isang nakaka-disappoint kay Kuting, mga ate at kuya. At magre-react po ako dito. Syempre, kung naaalala nyo, ang paninindigan kasi ni Kuting, mga ate at kuya, noong July itong taon lang pala, very firm, hindi na dapat makapasok, wala na tayong dapat pag-usapan, ganun-ganun yan eh. No? Hindi na dapat pag-usapan ng ICC, hindi tayo miyembro, tapos yun yung stand niya. Why the sudden change of heart, Kuting? Pag-aaralan na ulit kung magpapamiyembro tayo sa ICC. Alam niyo nung tinanong siya, parang ambush interview, nung tinanong siya ng media, kanda utal-utal siya, itong statement niya nung kahapon or ng isang araw, nagkanda utal-utal siya, mga ate at kuya. Hindi niya alam kung paano igigewang yung kanyang sasabihin. Feeling ko talaga masasapok na naman siya. Na naman. Masasapok siya. Nasapok na ba dati sa eroplano? Wala akong ka-idea eh. Hindi ako sakay ng eroplano papuntang New York. Hindi ko nakita. Masasapok na naman o masasapok? Comment nyo na lang sa comment section. Ito ang paninindigan ni Kuting, Ang kanya daw pamahalaan ay pag-aaralan ang pagbabalik ng Pilipinas or pagsapi ulit sa ICC, International Criminal Court. Bakit maraming gustong sumali dyan? Kapag kasi nagkaroon ng matinding problema ang isang country, sa tingin ko at hindi nila kinaya, ICC ang tutulong. Just like halimbawa may mga terorismo sa lugar nila. Siguro magiging may pakinabang or advantage yung pagpapamiyembro natin sa ICC kung hindi na kaya ng gobyerno natin yung problema sa Marawi. And kung ano pa mga problema sa Pilipinas, malay nyo, di ba, maging narco state tayo, which is parang gaya ng gustong mangyari ng Anemika sa Pilipinas. Gusto nila colony pa rin tayo at gusto nila maging narco state tayo para maangkin tayo talaga permanently. Tayo po ay pag-aari ng Anemika, baka hindi nyo alam, mga ate at kuya. Binili tayo sa treaty in Paris. $31 million. 1970s ba yan? Yung kasunduan sa Paris, kasama doon ang Pilipinas at ang Cuba at may isa pang bansa. Binili tayo ng Anemika from Spain. Okay? Baka akala nyo nagyera ang Anemika at ang Spain para lang makalaya tayo sa Spain. No. Ang kalaban ng Spain noon sa digmaan ay mga katipunero. Kinaya natin, mga ate at kuya, kinaya natin ang pakikipag-away noon sa Spain. Hindi dahil tinulungan tayo ng Anemika. Yung Anemika may parang may silang false battle of some kind dyan sa Manila Bay or sa Cavite banda dyan. Kunwari nakipagdigmaan, pero yun eventually nakipag-usap na lang. Okay, benta na lang ang bilhin na lang namin ng Pilipinas, halagang $31 million. That's the treaty in Paris. Pero may mga kasamang Pilipino dun sa bentahan, kaya nabenta ang Pilipinas. Sa tingin nyo, impas na yon? Hindi. Hanggang ngayon, feeling ng Anemika, hawak tayo sa liig. At baka gawa nila ng paraan na maging colony tayo, whatever. Anyway, hindi nila tayo kailangan. Baka kailangan nila yung mga natural resources natin. Plus yung ating mga manpower, no? Ang bongga-bongga ng mga OFWs natin, mga nurses and doctors, ganyan. Mga caregivers. Maganda kasi ang ating pag-uugali. Very hospitable, 'di ba? And very submissive. That's unfortunate. But anyway, magsasubmit ba tayo? Magiging submissive ba tayo sa ICC? So, kung ganun nga po, kung hindi na kaya ni PRRD yung nangyari noon sa Marawi, 'di ba, may mga ISIS nang pumasok, baka sakaling kailangan natin ng ICC.
But since kinaya natin, ano pa? O ngayon, gustong papasukin ng mga dilawan dito ang ICC dahil nga daw kuno sa mga human rights violation ni PRRD. So ang paninindigan ni Kuting dito, ano daw? We have no appeals pending. This, sabi, I suppose that puts an end to our dealings with the ICC. Yun ang paninindigan niya, very firm. Tapos kahapon, there is also a question, should we return under the fold of the ICC? So it's again under study. Pinag-aaralan ulit ko. So we'll just keep looking at it and see what our options are. Punyeta. Sinabi mo na, wag na. Binanggit pa niya yung word na sovereignty. Kasarinlan. Sarili natin to. Atin ang bansang ito. Walang pwedeng makisawsaw sa atin. Tingnan nyo kapag panahon ng kampanyahan, bawal na may mga foreigners na nangangampanya. Halimbawa, may foreigners na nangangampanya for Kuting or nangangampanya kay Lugaw, which guilty dyan si BFF Lenlen ko si Lenny Lugaw, na BFF kong love na love ko talaga. Bawal na may sumama sa iyo sa pangangampanya ng mga foreign germs. Aba, nung kampanyahan, marami nag-i-endorso kay Lenny na foreigners for Lenny. Bawal yun. Pwede silang hulihin. Pwede nga silang mapaalis ng bansa natin kapag nakisaw-saw sila sa politics natin. Kahit yung sabihin mo mga nagrarally-rally lang dyan, tas foreigner, huli yan. Gusto nilang ma-deport? Pwede yon. Pwede maging cause ng deportation. Bawal manghimasok ang foreigner sa affairs ng Pilipinas. So bakit pinag-aaralan mo ang options, Kuting? Ang sabi ng isang political analyst, mga ate at kuya, na panood ko sa SMNI, hindi political analyst, si Attorney Panelo. Sabi niya, mukhang may kumukumpas. Maalim kay Attorney Panelo or kay Spoksari Roque, mukhang may kumukumpas. Feeling ko sa Attorney Panelo may sabi. Kaya si Kuting nagbabago ng statement. May ibang gumagalaw for him. Tapos kanda utal-utal nga siya nung sinabi niya to. So sino kaya ang kumukumpas? Nanindigan na siya nung July, lumambot siya ngayong buwan. Ano yun? Na pressure cooker? Nilagang baka match? Bulalo match, Kuting? 544 tayo mga ate at kuya. Panoorin nyo mamaya pagkatapos ng live natin. Ang views ko, mga 100 lang yan. 100 views. Ay 500 kayong mahigit ngayon. Pinawalang hiya ang YouTube channel natin. Ito na ba ang resulta ng kilos mo, Ahas at Charis? Ha? Sa mga vloggers na bumabanat sa inyo. Anyway, isa pang may sabi, kaya daw biglang nagbago si Kuting ng statement. Sino ba yung Kuting? Nalito ako. Sorry naman, si President Bongbong Marcos Jr. pala ito. Sino ba yung Kuting? Charot. Kaya daw lumambot at nagbago ang statement niya dahil kay PRRD. Nung sinindak daw ni PRRD ang mga sumisira kay VP Sara, di ba sabi ni VP Sara, sige, impeach yung anak ko, tatakbo akong senador o kaya vice president. So ang titukoy ni PRRD, tatakbo siyang senador sa 2025 and vice president sa 2028. Ako na nga po nagsasabi sa inyo, feeling ko hindi talaga tatakbo si PRRD ng vice president. Senate pwede pa, pero vice presidency, matandang-matanda na si PRRD noong 2028. Kung siya ngayon ay 76, ilang taon na ba si PRRD? Maybe we can check, no? Singit natin. Hold on. $78 na si PRRD? So 8, sige, ito nakita ko. Pakita ko lang sa inyo. Ayan. Masyado kasi silang takot kay PRRD Ginigimbal lang sila, di ba? Kung ako tatanungin, hindi yan tatakbong vice president. Excuse me. Duterte celebrates 78th birthday. Walang mga pasosyal na mga ganap-ganap. March pala pinanganak ang ating minamahal na Pangulo, March 29. 78. So 2023 ngayon, 24, 25, 80 na siya. 26, 27, 28. 83 years old na si PRRD. Ay ngayon na nakatungkod na, mahina ng katawan. Mabuti na lang hindi pagod masyado sa buhay, di ba?
So may program pa sa gikan sa masa. You think 83 years old, sana nga bigyan pa ng sana abutin si PRRD ng 100 years old, maybe more. Why not? Advance naman ang technology, malay natin, di ba, yung mga pa stem cell na ganyan ay pwedeng makabata sa tao or makapagpabata. So sana abutin pa siya ng mas humaba pa ang buhay ng Pangulo natin. Oh. You think tatakbo si PRRD Vice President sa 2028? Gustuhin man natin, ako na po nagsasabi sa inyo, baka hindi niya kayanin. O 91 si Lee Kuan Yew, ay bongga. Pues PRRD, go push! Kahit 100 years old, gaya si Enrile nga, oh. Sekretary pa ni Kuting. Go PRRD, go push! Oh. At dahil sa banta na yan ni PRRD, biglang nagkaroon ng Plan B. Feeling ko po kasi Plan B yan eh. Yung pagpapapasok ng ICC, di ba? Tuwing may sasabihin si PRRD na ikinagigimbal at ikinatataranta ng tumbong ng mga nakaupo ngayon, meron silang ginagawang step. Di ba yung Plan A, ano ba yung Plan A? Yung kay VP Sara, impeachment. Mukhang hindi nagtagumpay yung impeachment. Ang Plan B, ICC. At syempre sa ICC, kapag pumasok sa ICC, hindi lang si VP Sara ang target doon. Si PRRD, pati si General Batot, kung sino-sino pa. Di ba? Na mga involved noon sa war on drugs. Katatapos lang kasi magsalita ni PRRD, subukan nyo ipa-impeach ang anak ko at tatakbo ako senador. Ito ng resulta. So ang sabi daw po, ang kumukumpas, kaya nagbabago at lumalambot at hindi firm ngayon si presidente ay yung Johas Eber. At saka syempre yung si Jollibee, di ba? Sila yan eh. Si Jollibee, si Jahas. Also yung mga inappoint ng mga sekreto ng inappoint na involved pala sa pulveron. Kaya papapasukin ng ICC, isa lang yan, gustong magiganti kay PRRD. At pag naupo si PRRD as senator, baka mamaya makagawa ng batas yan para tapusin ang problema ng droga sa Pilipinas. Or maybe i-pressure ni PRRD ang mga nakaupo, tapusin na itong problema sa droga na ito, lintik, ayan na naman, bumalik na naman. Nung ako, humina na to, ba't ngayon, patay na naman ang negosyo ng mga kalaban, kaya kailangang pumasok ang ICC. Kaya ngayon, lumambot ito, parang nilagang baka. Pin-pressure cooker. Sino nag-pressure cooker dito? Ay, mukha naman talagang malambot. Anyway, may nakita ko ditong post mga ate at kuya. Ayan oh. Anong sabi dito? Ferdinand at Ferdinand daw ang may ganun sinabi eh. Ferdinand at Ferdinand ang nagpe-perform something. Teka, dito yata yan. Basta ganun. Baka nandito yan. Ayan. Parang sila yung, syempre sila, 'di ba? Siya yung pinuno ng house. Sila yung nagpo-propose na papasukin ng ICC para mag-imbestiga doon sa war on drugs. Tapos pag-aaralan din yung pagbabalik ng Pilipinas as member of ICC. Millions po mga at kuyang involved dyan. Ang mga countries na miyembro ng ICC ay nagbibigay sa ICC ng milyones in dollars para manatiling miyembro. Gagastos tayo sa ICC, milyon-milyon, dollars yan ha. I-multiply nyo ng 57 para malaman nyo yung value kung magkano ang binibigay ng Pilipinas para manatiling miyembro ng ICC. Dagdag gastos na, tapos papakita pa na mahina ang Pilipinas, no? Sabi nga ni VP Sara, kung sino ang, 'di ba? Huwag nating ilagay sa kahihiyan ng bansa natin. May mga pulis tayo, may mga huwes na nakakaintindi kung ano ang hustisya. May hukuman. Lahat gumagana. Bakit kailangan ng ICC? Ano tayo, mga countries sa Middle East na nilamog ng giyera? Hindi pa naman na. Kaya siguro gusto makipaggiyera sa China ng Pilipinas. Right? Kapag hindi na natin kinaya ang China at nadurog na tayo, baka sakali magpasaklolo sa ICC laban sa China. Ganun ba yon? Okay, gets ko na. Return to Rome statute, 'di ba? Usaping balik ICC. Kagabi ang sabi ng speaker, kailangan pakinggan ang damdamin ng mga kapwa niya mambabatas na nagsusulong. 'Di ba may mga nagpo-push ngayon sina Abante. Balik tayo sa ICC or papasukin ng ICC.
Kailangan daw pakinggan ang damdamin ng kapwa mambabatas. Ba't ayaw yung pakinggan ang damdamin ng mga Pilipino? Ayaw namin. Right? Oh. Si Kuting naman, maybe yes, sabi ko nga malambot. Today, ang sabi naman ni Ferdinand Romualdez Marcos Jr., kailangan pag-aralan kung napapanahon ng bumalik sa Rome Statute. Ito, nandito. Magbayad ng milyon-milyong dolyares taon-taon. Alam nyo, kung ano man yung mga, milyones, minsan magagamit yan ng mga politiko, right? Nagbabayad kami ng milyon-milyon sa inyo in dollars, tapos hindi nyo mapakulong si Digong. Abay, aalis kami. Pwede rin ipanakot ng Pilipinas yun sa Rome Statute. Hindi nyo mapapakulong si Digong. Alam ba yung mga gusto magiganti kay PRRD? Pag di nyo napakulong yan, back out kami. Wala kayong milyon-milyong dolyar mula sa Pilipinas. Diyos ko po, kaliit-liit nating bansa, magsasayang tayo ng pera. Tapos yung ibabayad natin dyan, gagamitin sa political agenda ng mga nakaupo. Ay, ang ganda. Maganda ang Marcos administration, mahusay. Hindi nalalayo ang putak ng nangingitlog na dumalaga sa nangingitlog na inahing manok. Tuloy na ba? Oo nga, no? Pareho lang yung yes maybe ni Kuting ay pareho lang sa yes ni Tamba. Wow. Tuloy na ba ang paghihiwalay ng puti sa dikulor? Basta sabi daw, nabiktima tayo ng performance ng ang bongga-bongga daw ng performance ng dalawang Ferdinand. Diba Ferdinand Martin to tas Ferdinand Romualdez naman yun. Magkapangalan sila, di ba? Diyos ko po, magpinsa na ito. Ang saya-saya. Ang husay niyo po, mga sir. Babalik. Pag pumasok ang ICC dito, dapat magsipaglayas ng mga Pilipino sa di ba? Mag-exodus na ang mga Pilipino sa Pilipinas. Ngayon, kayo na magsabi ko ano ibig sabihin nito, mga ate at kuya. Asawa, magpasakop ka sa iyong asawa. Ito ang mahirap sa Tagalog. Pareho ang tawagan sa mag-asawa. Correct. Kasi sa English nga yan, husband and wife, di ba? Magkaiba husband, lalaki, wife, babae. Sa Pilipinas, asawa, pwedeng babae, pwedeng lalaki. Sa Bisaya kasi sa Bisaya malinaw. Ay, oo. Ang asawa ay misis sa Bisaya. Magpasakop jud kanunay sa iyang bana. Ang bana kasi asawang lalaki. So mas okay pa pala yung dialect ng Visayan. Malinaw kung ano ang ibig sabihin ng bana. Kanang imong bana, yan ang asawa mong lalaki. Kaya ang bana ang nasusunod most, if not all the time. Balita ko sa Gedli ng Sigpa. Ay, paki-interpret nga nito, Yorme. Ano ang ibig sabihin ng Gedli ng Sigpa? Log-i ba ito na may yopalas? Yes. Yung asawa takot sa kanyang asawa. Tagalog ha. Yung asawang lalaki ba yan ang takot sa kanyang asawang babae? Kapag hindi nasunod ang asawa, ay nakakatikim sa asawa. Kapag hindi na, diba mahirap talaga pag Tagalog, kahit pa paano. Kapag hindi nasunod ang asawa, manghuhula tayo, asawang lalaki ba yan? Kapag hindi nasunod ang asawang babae, ay nakakatikim sa asawa? Oo. Or ay nakakatikim yung asawang lalaki? Ano natitikman ng asawang lalaki kapag hindi nasusunod yung asawang babae? Ano natitikman ng bana sa kanyang asawa na baji kapag hindi nasusunod? Masasapok ba sa mata? Black eye ba ang aabutin? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.